Nako, kumpirmado po. Itong impeachment daw po ni Sara Duterte na ginagawa ngayon ay talagang kumpirmado ayon sa 18 Marines ay bayad daw po na galing sa mali-malitang pera. At ito po, ayon po may text message po kay dito kay Mike Defensor na may death threat na sa 18 Marines. Ito siya sabi natin mga kasaan, mga kamunting kalaman na talagang bukod sa walang investigasyon na ginagawa sa 18 Marines na to, ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko na magkaroon ng isang kaso, nagkaroon ng isang aberya o isang pambibintang bato o ano, walang investigasyon nangyayari. Ngayon lang ako, parang ganito nangyari. Parang ganito nangyari. Isang bangko, halimbawa balita, isang bangko nilimas ang pera, walang investigasyon nangyari. Parang ganun po ang nangyari. Isang tindahan, nalimas ang lahat ng laptop, pati mga cellphone ng isang mall, walang investigasyon nangyari. Parang ganun po ang katumbas. Ngayon lang tayo nakakita na na mayroong mga testigo, may mga nagpapakita ng ebidensya, walang kinakandak na investigasyon, no? At dito pa malalaki kita na nakakatakot kasi may text message kay Mike Defensor na may death threat po ang 18 Marines. Kaya sabi niya, ingatan natin, suportahan natin ang 18 Marines. No? Ito po, panoorin po natin si Mike Defensor. Yun, mga kababayan, ano talaga yung nakita at nangyari sa kanila? Ayun. Kaya lang, Kong, paano nila mailalabas yun? Eh, alam naman natin na walang mangyayari sa ombudsman. Yung reklamo o yung kanilang ano sa ombudsman, wala namang mangyayari to. Ang galing niya no? Pati ombudsman sa kanila, lahat na lang kanila. Kaya kapag may nagkasala sa kanila, wala mapapanagot. Kasi kakampi lahat nila yun. Di ba? Yun niya lang, simpleng bagay na bendalon niya eh. Di ba? Eto pa kaya sa tingin nyo? Ha? Tandaan nyo, okay lang yan, sige. Apihin nyo lahat. Hindi naman ang inaapi nyo DDS eh. Hindi naman ang inaapi nyo eh kung sino mang kulay eh. Ang inaapi nyo yung taong bayan dito. Sige lang, okay lang, sige, pasa todo kayo. Sige lang, gawin nyo lahat ng gusto nyo gawin. May araw din, darating yung araw. Ha? Kayo naman ang nasa ilalim. Yung taong bayan naman nasa ibabaw. Sisingilin din kayo ng panahon. Di ba? Imposibleng Walang bagay, tandaan nyo ha. Sabi niya ng kahit sa kasulatan, kahit sa saya, ha? Ang lahat ng bagay, ang lahat ng kasalanan, gaano mang kasama ang ginawa mo, na ipapatawad yan. Pero ngunit, ang lahat ng kasalanan na pagbabayaran yan. Tandaan mo. ipasa pa nila sa sandigan yun. Wala na yun. So, paano lalabas siya mga yan? Well, tama yung tinanong mo, Banat eh. Pinag-uusapan din namin kung ano talaga yung magiging direksyon tungkol dito. Dahil opisyal na sumulat na sila sa ombudsman. At sinasabi lang, ito yung affidavit, ito yung mga sabi ni Ombudsman Remulla, patas ako, magkakaroon ako ng kaso tungkol dito. Naniniwala ka naman. Well, yun ang kanyang bag eh. Di ba? Tingnan natin. Alam nyo, ang nakakatuwa dito, bago pa sila lumabas, nakausap ko si Saldico eh. Nare-recall ninyo may impeachment. Yes. Okay. Isipin nyo ha, ito mga kababayan, si Saldico hindi kakampi ng Duterte. Si Saldico kaalyado nila. Ha? Huwag na natin pansinin yung Gutesa. Huwag natin pansinin. Huwag na natin pansinin yung Cabral Files na nakailibisti. Huwag na natin pansinin yung Diskaya. Huwag na natin pansinin yung mga taong bayan na sasalita o yung mga ibang politiko nakikisaw-saw. Huwag natin pansinin yon. Yung nakikisimpatya. Huwag natin pasinin si Senator Marcoleta rin, yung ginawang investigasyon ng una doon sa Blue Ribbon. Huwag natin pasinin. Yung Saldico na lang. Grabe! Yung mga vlogger ng mga bangag, naniniwala sila ni Saldico. Tauhan ni Duterte. Ano ba namang utak yan? Para mo sinabi si Satanas sa tauhan ni Kristo na napakalabong mangyari. Alam mo yun? Grabe naman kayo, mga mag-isip kayo, talagang gusto nyo talagang ano no? Discredit lahat ng lumalabas eh. Saldico lumabas, imagine, chairman ng appropriation, kakampi nyo. Ha? Yung una, sinasabi nyo, wala, nasa Amerika lang, dinidepensa nyo pa nga, di ba?
Yung hindi na umuuwi at alam na, eto yung kumanta, eto na. Yeah? Hindi nyo na pinaniniwalaan? So doon sa impeachment, kaparte ng, may dugtong eh. Itong bigay ng pera sa impeachment eh. So marami akong tinatanong kay Saldico. Talagang magdudugtong lahat ng kwento. Hindi ko alam pa paano itatago eh. Maaaring sa 2 taon may tatago nila to, pero puputok at puputok. Pero kung Mike, ibig sabihin totoo yung 150 million bawat pirma Bawat pirma sa... sa impeachment ni BP Sara, yung una, yung nakaraang taon. Di ba ang dalawa yan eh, merong pera, merong budget. Merong budget. Ang nakita kasi ng mga sundalo yung budget eh, yung pera. O, yung kabuuan na nakita. Pero yung binadget, hindi siya pinakita sa ano yan, sa loob yung ginagawa eh. Alam doon sa may inabot na saro, kung ano man, hindi na talaga nakita yun. Sana ba magkaroon ng coach ng pagkakataon sila sa inyo. No, magkwentuhan kayo ng relax. Makikita nyo kung gaano kadiin at kasinsin yung kwento. Oh. Kaya yung kay Saldi ko yung tinutukoy ko kasi sabi niyo daw ba Yes. nag-uusap kayo. Oh. So nasabi po ba ni Saldi ko na totoo yung bigayan ng Yes. pera sa pirma? O, yan ha. Yes. Oh. Totoo yung bigayan sa Permac, yung sabing, yung binunyag yata ni Toby Chanco. Pero totoo yung bigayan sa Perma para Yung allocation na dagdag sa mga pondo, totoo. Inamin naman ni Saldico doon sa impeachment eh. So ito, kung tamo si Saldico umamin, hindi kayo naniniwala kay Saldico. Sa tingin nyo, anong pakinabang? Sa tingin mo, pag tatakbo si Saldico, tatakbo yan. Sa tingin nyo, may maniniwala dito pag tumakbo to? Ha? Hindi para pagtakbo sa susunod na election para kaya siya lumilitaw ngayon. Ha? Hindi siya lumilitaw dahil para kakampiyan ng Duterte. Kaya kaaway nga niya Duterte. Yung si minute, di ba, kay Sara? Siya nagsimula niyan. O, di ba? At sabi niya, sagutin na lang niya yung Merigis Piatos, di ba? Interview to, get kay Sara to. O, di ba? O, anong pakinabang niyang umamin siya? Sige niya, Aber, parang linisin ang pangalan niya. O sige, palagay natin linisin ang pangalan niya. Pero ba't siya aamin? Alam niyo ba't aamin? Pamilya na niya kasi ang nadidiin at nalalagay sa alanganin. Kahit sino, tandaan nyo, kahit hayop, insekto man yan o hayop, ang leon niya eh, apihin mo yung aso nga, hindi lumalaban yung aso, subukan mo yung anak niya apihin, kakagating ka niyan. Sabihin ko sa'yo, lahat yan, pinoprotektahan niya anak niya, pamilya niya, kaya yan lumabas dahil naapekto na sila, nagigipit na siya. Sa paglabas niya, walang bayad yan, huwag yung isipin binayaran to. Kaya nyo isipin na, Saldi ko, nangingi ng bayad yan. Binayaran? Ang yaman na itong tao na to. May sarili, aeroplano. Benta niya aeroplano nyo, kaya makabili ng bahay nyo eh. Yeah? Oh, hindi yaman na pinag-uusapan yan. Hindi siya kayang bayaran. Hindi siya tatakbo sa susunod na eleksyon. Ha? Bakit siya umamin ng ganito? Para sa sarili nila. O, palagay natin naghuhugas kamay siya. Pero hindi ko kinakampi si Saldi ha. Palagay tinuhugas kamay siya. Pero ba't siya naghuhugas kamay? Isipin nyo, kung hindi totoo siya sabi niya, ba't ayaw niya mag-conduct ng investigation sa kanya? Hanggang ngayon, wala. Noong 2025 pa, noong September pa, October pa, nag-rally na lahat ng mag-rally, mga religious, ayaw niyo talagang imbestigahan to. Puro kay publicity siya, sabi niyo, si Saldi ko nasa ganitong lugar, si Saldi ko mahuhuli na, pero si Alice Go nahuli kagad. Eto hindi niyo mahuli. Bakit? no, nakita natin yung statement nito ni Ombudsman Remulla regarding dito sa 18 Marines, no? Parang medyo negative. Parang hindi siya umaayon dito sa mga revelasyon. Although, kung merong pinaka-credible talaga na testigo, walang iba kundi si Saldico and of course, itong 18 Marines. Siyempre! 18 Marines versus Saldico? Ha? Saldico. Ay, niya, ba't mo paniniwalaan niya? Kasi galit ka. Hindi porkit galit ka, hindi mo paniniwalaan ng isang tao. Yung kaaway ko yun eh. Nagsabi siya, pinaniwalaan ko eh. Hindi porkit, kasi ang hirap sa mga to, pagka maniniwala dyan, may kasalanan niya. Bakit? Sa kalakabasa, sa mo kinumpara science, biblical o medical, anuman, psychological, na kapag ang isang tao may kasalanan, hindi na pwedeng paniwalaan. So, ibig sabihin pala, lahat ng tao may kasalanan, hindi lahat dapat hindi paniwalaan. Lahat ng tao nagkasala eh. Sino may dito makapagtas ng kami na wala siyang kasalanan? O so, ibig sabihin lahat tayo may kasalanan. So, ibig sabihin lahat tayo hindi dapat paniwalaan. Kasi ganoon lumalabas eh.
Dinidiscredit nila. Ay niya, 18 Marines, tatlo, ano dyan, iba dyan, spelled. Ang iba dyan, hindi naman Marines. Ano naman? O, pagpalagay mo sila pinakamasama sa buong mundo, hindi mo na pwede paniwalaan yun. Ha? Hahusgahan mo na. Ganun ba ang batas ngayon? Ganun ba ang tao ngayon? So now, ano po yung expectation nyo? Kasi medyo positive pa rin kayo kaya Ombudsman Boying Remulla. Ano po ang ini-expect nyo? Halimbawa, siniwalat nitong 18 Marines. Ano po ang ini-expect nyo gagawin ni Ombudsman Remulla? Alam mo, hindi siguro positive is yung term no sa aking Patas nga ba? Patas nga ba? ang aking kasi ang legal na pamamaraan batay sa ating batas at sa ligang batas ay sa ombudsman. Yes. Ang proseso ng investigasyon maaari ding magkaroon sa Kongreso at sa Senado. Kaya wala tayong bilang taong bayan, wala tayong ibang magagawa kundi respetuhin ang prosesong yon. Pero ako naniniwala may hangganan din ang pananaw, ang dibdib, yung pag-iisip ng ating mga kababayan. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin. EDSA 1, pinoklama si Pangulong Marcos. Nag-oath na siya na presidente sa legal. Oh, sabi ng taong bayan, hindi. Mali yan, nandaya ka, o kung ano man naging protesta ng EDSA 1, nung lumabas na si Secretary Enrile at si General Ramos, nagkaroon ng protesta. EDSA 2, nagkaroon ng impeachment kay ERAP, ayaw buksan yung second envelope. Lumabas ang taong bayan, nagpulong-pulong sa EDSA, nagalit. At pagkatapos sabi ng military, nagwi-withdraw kami ng support. Yun, alam mo yung military, pag yan nag-withdraw ng support, talagang mababa ang presidente. Yan ang nakikita ko na yung mga nakarayang katulad niyan, kinukwento ni Mike Penso na pag nag-withdraw ang support, ang talagang talagang bababa. Alam ko, alam ko. Pinang-Korte Suprema, constructive resignation. Naniniwala pa rin ako, katulad nung kay Cory, sumama siya sa eleksyon, nagkaroon ng eleksyon, kay Pangulong ERAP, nagkaroon ng proseso ng impeachment, dumaan tayo sa tama at legal na proseso. Pero naniniwala ako at hindi lang naman ako, kundi ang taong bayan, sa huli, ang magdidesisyon kung anong nais nila mangyari. Comment na lang ako, wala na tayong pag-asa, wala na mga hawak ng kaso na yan. Wala na talaga, no? So, pag-asa na sinasabi mo, people power, yun na lang talaga yung pag-asa natin. Ako, Sir Jack, magpataka, mamaya ano na naman tayo, sampi na tayo dalawa. Diba na, karangalan ko makasama ka. Kayo makasama ka. Manilig pa yung anak ko. Pero yung tanong ko, yun na lang ba yung solusyon? Well, ayoko magsabi ng ito lang ba yung solusyon, pero ako, harapin ko yung legal na proseso, harapin ko yung pamamaraan ko ano yung dapat natin Kasi gawin. kung may, nakikita ako sa mga nangyayari yun. Alam naman na yung katotohanan, ayaw nilang kunin yung kaso eh. Basta meron po tayong disclaimer, ang opinion ng isang host ay hindi opinion Ay, oo. ng lahat ng host. Malinaw? Opinion ko lang na opinion kasi ilok-ilok yung power eh. Malay ko ba? Makakaroon yun. Biro-biroan lang po yan, huwag nyo kami siniseryoso. Okay? Bago po tayo magsimula kanina, may statement po yung parang yung NBI na the rest of the hundreds of these Marines ay next week lalabas daw. Ano pong masasabi niyo doon? Well, natutuwa naman ako na may ganong balita magmula pa mismo sa ating attorney Matibag ng National Bureau of Investigation. Kasi yun naman ang kailangan eh. Lumabas tayo at magsalita kung ano yung katotohanan. In fact, Lumabas na. May mga picture na, may mga video na, may tao na lumabas, magsasalita, may representante na, andyan na si Saldico, lahat na, nakalatag na lahat eh. Ayaw mo pa rin imbestigahan? Halatang halata ka na, Pinky. Halatang halata ka na. Ipahalata mo na. Wag mo na kami lokohin. Ipahalata mo na. Tanggap na nga namin eh. Tanggap na namin na talagang pitatakpan nyo. Tanggap na namin. Huwag nyo na para pakunwari pa kayo. Aminin nyo na. kung merong kasapi ng gobyerno na nakita nila yung mga nangyari, hindi naman sila sangkot. O kung sangkot man naman sila, hindi naman talaga grabe yung partisipasyon. O who am I referring to? Si E.S. Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Pakandaman, si Yusek Traigib Olaybar. Itong mga to, sabi ko nga dun kasi narinig ko yun eh. Ito mo, lahat ng yan, pinatawag ba yan sa
sa Blue Reebok, hindi pinatawag. Tapos magsasalita si Pinky sa Facebook niyo. Ang Blue Ribbon daw para sa katotohanan at para mag-imbestiga ng katotohanan. Sino daw ang Blue Ribbon? Kailan, alam mo ang Blue Ribbon, hindi lang para sa katotohanan yan. Para sa mga makatwiran na investigasyon. Hindi sila sa katotohanan. Paano mo nalaman ang katotohanan kung wala pang investigasyon? Sige nga. Para mo sinasabi sa mga katotohanan lang, bakit tapos na ba yung investigasyon? Yan na nga yung purpose ng committee mo eh. Para mag-imbestiga, para mapasabi natin, yan ay katotohanan. Nakita ko yun kay Lian Libiste. At may mga pag-uusap pa na nandun ako. Hindi ako yung aktual na kausap. Pero ako, ayoko mag-impose. Parang ang pakiramdam ko, kung kailan kayong handa magsalita, nasa sa inyo yan. Basta ang paniwala ko, dapat gawin natin yung tama para sa bansa. Yes. Diba? Ang sabi, merong isang tao kasi si E.S. Bersamin na abogado na siya. Yung medyo maganda yung pag-iisip niya. Sabi niya, wala naman tayong ginawa. Naging kasangkapan tayo. Sabi niya, dapat sabihin na natin yung totoo. Kasi, pag natapos ang 2020, pag nangyari na yung 2028, nagpalit ang gobyerno, madadamay tayo sa kasong yan. Sabi niya, madadamay tayo sa... Totoo, lahat ng tatatakip dito, mga accessories na mga kasangkapan na nagtatakip dito sa flood control na to, sa pag-upo ng sino mang presidente, maliban na wag bias o si Sara maupo sa 2028 at na patunayan lahat ng investigasyon, mayayari lahat eh. Makukulong ka pa eh. Kaya kung ako, may alam ako dito, lalabas ako, sisingaw ako, para panindigan na totoo nga ito, may korupsyon. Kung ako yun kahit gabinete pa ako, para sa bansang Pilipinas, at para sa pamilya ko balang araw, baka isang araw ako na rin damputin ng ICC. Baka mabalkad ang sitwasyon. Dito lang. Ako, uupo si Sara. Halimbawa, antay-Sara ko. Uupo sa 2028. Naku, may imbestigahan, damay ako may alam. Ay, hindi na ako, sasabihin ko na ngayon. Sisiwalat na ako para pagdating 2028, malinis ako pati pamilya ko. Nakatulong ka na sa bayan, nagbanggit ka pa ng katotohanan, safe ka pa sa 2028, hindi ka pa mapupolitika. Kasong yan, nakinasangkapan lang naman tayo. So nagulat ako nanggaling to sa staff mismo ni E.S. Bersamin. And tingin ko talagang yan din ang pag-iisip ni Adrian. Diba na nautusan, pagkatapos ngayon sila yung madidiin. In fact, accessory sila. So, di ba sinasabi pa nga, parang naiwan pa sa kanila yung 1.2 billion pesos? Kasi nung pumutok, nasa kanila eh. Hindi pa nila na-deliver eh. Napakadelikado nun. Kung isa sa mga lagi pang inaakusa dito sa mga security aid ni Zadico yung political agenda. Tapos nakita pa nila kayo na isa rin kayong instrumento doon sa pagbagsak ni Erap. Kayo ba, meron ba kayong nababasa na merong grupo sa likod nitong mga security na to? Ako na nga tinuturo nila eh. Ako na yung sinasabi lang behind. Kasi nga, nung si Marcoleta ang nangunguna sa Blue Ribbon kay Diskaya, tinuro siya mastermind. Binayaran ni Diskaya para idiin, suportahan ng Diskaya. Si mastermind si Marcoleta. Nung si Mike Defensor na siya na mastermind ulit, si Saldico hindi mastermind. Nak ng teteng naman kayo. Si Libiste naman daw ang ganyan. Hindi nila pwede sabihin na bayaran si Libiste kasi bilyonaryo yung tao eh. No? Ang sabihin nila, napapraning na. Ganyan sila. Pag yung tao, mayaman, sabihin nila nasisiraan ng bait. O kaya DDS mindset. Pag hindi kasi bayaran eh. Pag mahirap, sabihin, nabayaran yan. Pag nasa middle class, mayaman siya, may negosyo, at nagbunyag na katotohanan, sabihin nila, ay, tatakbong senador yan. Ganyan po yan mga yan. Di ba? Pero si Mike Defensor, wala kayong kawala. Di ba? 18 ma rin, sagutin mo. Sagutin nyo. Kikwento ko lang to para, nung panahon ng Pangulong Duterte, hindi ako part ng leadership ng Kongreso. Nagkaroon ng away pa dyan at that time, si Speaker Alan Cayetano at si Speaker Lord Velasco.
Nadamay pa ako dyan. Nung pumalik si Speaker Lord Velasco, natanggal ako bilang chairman. So, hindi ako kabinete ng Pangulong Duterte. Hindi niya ako, kumbaga, hindi niya ako leadership ng House. Wala ako sa ganong posisyon ng liderato. Sinasabi na, di ba, Duterte ka daw ako. Duterte ako dahil naging BBM Inday ako. Nung nag-eleksyon ng 2022, silang dalawa tinutulungan ko. Okay. Una nilang ginawa, tinira si BP Inday. At ang ganda nung show ninyo dyan, ha, yung talagang dinitalye kung ano nangyari. Doon sa kanyang pagkakatanggal, anong ginawa sa kanya. Tahimik lang ako. Ayoko alam nyo, very close ako kay Senator Marcoleta. Na kaming dalawa, talaga magkasama pa nun sa Kongreso. Hindi ako makikibo dahil ang pakiramdam ko nga, nasa pribadong sektor ako. Ayan na, di ba ito yung time na talaga nakipagkita siya, close talaga siya kay Marcoleta. Hindi pa senador si Marcoleta, eto na, nakakasama na niya. Kumbaga si Senator Marcoleta, napagkatiwalaan ni Gutesa na talagang aminin dito sa kay Marcoleta at si Mike pamagitan ni Mike Defensor, kaya pumayag sila. Yan ang simula niyan eh. Di ba? Kaya talaga, masasabi natin, kung sino yung nangingialam, sino yung nangunguna, sasabihin nila mastermind. Hindi ko na role na magsalita dyan, pangunahing role. Kayo muna, kayo yung nandyan eh, yung Senado, Kongreso. So nakita ko na yung unity na wala na. Tapos nakita ko dinudurog na nga si BP Inday. Kaya lang naman ako nasangkot at hindi talaga ako ayoko talaga mangimasok sa politika. Nung lumapit si Sergeant Gutesa, sabi nung taga-UP na kaibigan ko, pakinggan mo nga to dahil gusto niyang image si Senator Marcoleta. O, yan yung simula niya. Kasi talaga ang pinaka-ano dito si Senator Marcoleta talaga. Kaya nga inalis nila sa bilang Blue Ribbon eh. Kasi basang-basa nila yung mangyayari. Oo. Anong dahilan nyo? Bakit? Ito ha, uulitin ko, paborito ko linya. Bakit nyo tinanggal Pinky si Senator Marcoleta? Anong dahilan? Alam mo dahilan ng mga bugok? Alam mo mga dahilan? Kasi bias si Marcoleta, ayaw imbestigahan ng mga Duterte. Kaya tinanggal nila. O ngayon sila na nakaupo. Yung wala na si Marcoleta, ba't nyo imbestigahan ng Duterte? Alam ko na. Kasi pag inimbestigahan yung Duterte, baka wala kayo makita, mapahiya kayo. Tama, mali. Ha? O MP, kayo na nakaupo. Hindi Duterte nakaupo ngayon, kayo. Hinahamon kayo, china-challenge kayo ng mga DDS. Imbestigahan nyo na ang mga Duterte habang ninakaupo ngayon. Ba't ayaw nyong gawin? Di ba yan ang dahilan nyo sa pagkatanggal ni kay Senator Marcoleta? Dahil bias, pinagkatakpan ng Duterte? O ngayon, wala na si Senator Marcoleta, kayo na. Ba't di nyo inimbestigahan Duterte? Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, therefore, hindi dahilan ng Duterte para si Senator Marcoleta tanggalin nyo. Kaya nyo inalis si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon dahil alam nyo na direct to the point si Senator Marcoleta, hahanapin niya ang big fish at wala siyang pagkatakip na gagawin. Kaya pinalitan nyo yan. Nagkwento. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Kung nare-recall nyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng 46 suitcases na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. Million pesos. Mga 2-point-something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat? Tapos binababa ulit. Yung pala pinipicturan. Saka pag deliver ka, pinipicturan. Nung unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez, ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado eh. Di ba? Hindi may kanya-kanya eh. So, biglang lumabas si Saldico. Ang sabi ni Saldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Saldico na 100 billion, every year yun eh. Grabe, every year 100 million. Laki nun. Hindi naman isang beses lang yun eh. Every year. Walang kahirap-hirap po. Yung mga tao kumakayod araw-araw, nagdinegosyo para yumaman sila, kayo kukurakutin nyo lang yung mga taong binayad ng taxpayer. At hindi nyo. Walang mga kaluluwa to. Tapos galit na galit kayo pag may nabastos na artista na sinabihan ni Bong Suntay. Mali si Bong Suntay doon. Pero yung galit nyo, hindi bagay doon sa kumpara sa galit ng flood control issue. Ini-ethics complain nyo si Kiko Barsaga.
Samantalang yung mga nagnakaw, okay lang sa inyo, wala kayong di namin kayo marinig. Antitindi nyo. Di ho ba? Namimili lang kayo ng gusto nyong ayaw nyo isang bagay. Ayaw namin bastos sa mga babae, ginagalang namin. Eh kami rin naman, ayaw namin bastusin ng mga babae. Pare-parehas tayong bastusin. Maski ako hindi ako pabor sa ginawa ni Suntay. Mali naman talaga yun kasi ang babae ginagalang talaga yan. Ganon din kayo, sabi nyo, yung mga dilawang ginagalang babae. Parehas naman tayo na paniniwala. Nga lang, si Sara Duterte, babae din, pero ba't binabastos nila? Yung dulo tataka, ha? 100 billion na ilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Salty ko. Sabi ko, ganun ba? Every year? Oh, every year. O, then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko, totoo. At hindi siya isang sitwasyon na nauuto nila ang presidente. Kasi every year. Can you imagine, ako ang presidente. Huwag mo na sabihing madetalye akong tao. Ang iisipin ko lang, pag natapos ang term ko, aayusin ko ang legacy projects. Gagawin ko yung mga official development assistance project. Panay Guimaras Road, Bataan Cavite Road, North Rail South Rail from Manila to Clark, South Rail going to Bicol, Laguna Lake Road Network, at ang pinaka-importante sa lahat, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway dapat tapos ng Pangulo in 2028. Bonus na niya na yun. Dahil ang conceptual nung iniisip, inaayos kay Pinoy. Nung naging talagang pirmes, pati yung loan agreement, NEDA approval, lahat ng approval, kay Duterte. Nasimulan na nga kay Pangulong Duterte. Tatapusin na lang niya. O, anong ginawa? Kinuha yung budget doon, inilipat sa unprogrammed allocation. Ang nilagay doon sa budget doon na ipinalit, flood control. O ngayon, dapat tayo parang Japan na, parang Hong Kong, parang Singapore, para tapos ang ating Metro Manila Subway 2032. Oh, yung 6 na proyektong yun, dahil hindi natin nilagyan ng pondo, dahil nilagyan nila sa flood control yung pondo para dito, ang penalty natin 400 billion pesos. Bayad, dagdag tayo. Basta magagamit pa, no? Sayang. Oh, so, ang point ko, alam mo yan eh. Kasi may budget ka dyan. May tinanggal mo, tapos yung unprogrammed allocation mo, di ba? Ang unprogrammed na ginamit sa flood control, 1.2 trillion pesos. Ang unprogrammed, ang ibig lang sabihin po nun, may bahay ako. Pagkain, kuryente, tubig, nakaprograma ako. Tignan mo, pinagkaiba nito sa mga dilawan, sa mga Marcolet, kay Senator Marcoleta, Mike Defensor, Chavit Singson, yung mga nagsasalita sila, Libiste, ipinapaliwanag nila yung nangyayari sa bansa. Samantalang yung mga ibang pinklawan, hindi nila pinapaliwanag yung ano nangyayari sa bansa, bagkus pinapaliwanag nila yung mga sinabi ng kanilang kalaban. Tama, mali? May programa pa sila. O, alam ba si Senator Marcoleta? Ito sinabi, give up daw, give up, ganyan. Yun. Pero yung problema ng bayan na to, ng gobyernong ito, hindi nyo binabanggit. Inililigaw nyo yung taong bayan. Akala siguro ng taong bayan, maayos pa rin tayo hanggang ngayon. Tama, mali? Di ba? Ngayon, dahil magaling akong dumiskarte, meron akong kitang sobra 200. Oy, may 200 no. Lumabas tayo, kumain sa labas, manood ng sine. May extra kang kita. Alam nyo, yung unprogrammed, nandun pa lang, wala pang extra kita. Inilalabas na nila Pebrero. Sino nakapirma? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sabay-sabi niya na. Kaya, may dokumento. Nandun. Unprogrammed allocation released February. Tapos walang kinalaman. Ko po. Pilipinas lang ang naniniwala dyan. Sa ibang bansa, gawin mo sa Japan yan. Walang maniniwala sa'yo. Sa Europe, Asia, ibang Asia, walang maniniwala sa'yo. Dito lang pinaniniwalaan yung ganyan. Ikaw pumirma, wala akong nalaman dyan. Ang program usually December or November kasi nga, sobra kita. Ngayon, every year, nangungutang ang bansa natin, ang gobyerno natin ng 2 trilyong piso. 2 trillion almost more or less ang utang natin. Tapos ilalagay mo lang sa flood control.
ilalagay mo lang sa irigasyon na hindi makita, Na ghost project, na no? ghost project. Oh, kaya yung sinasabi doon ni ni Atty. Levy Baligod, ghost project lang tinitingnan ninyo eh. Paano yung irrigation? Ang laking pondo niyan, billion. Paano yung mga proyekto ng farm to market roads? Ang laking programa niyan, trillion. Yung netting, yung pioneer roads, yung kung saan nagpakamatay si Jose Cabral, yun yung mga kalyang may netting. Anong patay? Ako, duda ako, di patayan. Akin yun ha, tsorya ko lang ha. Netting, rock netting. Ang laki nun. Burol, wala. Di pinakita. Pinakita ba kayong burol? Kabaong, may nakita ba kayong muka? akin lang yan, huwag niyo paniwalaan yan ha. Imagination ko lang yan. Sino nagsabi din sa akin yan? Si Saldico. Sabi niya, pare, tinitingnan lang nila flood control. Mas malaki pangakitaan dun eh. Mas malaki ang, kumbaga, ang pagiging ghost ng mga proyektong yun. Pero kung isang mga nababasa natin, siyempre, mula sa ating mga nanonood, tinatanong nila, hindi ba itong mga to ay babaluktot? Kasi yung iba, naalala ninyo, may maingay na mayor doon sa Rocknetting. Ngayon, wala na. Yung ibang mga nagsasalita, nawawala. Lahat sila nawawala. Sa simula lang maingay. Ito bang mga sundalo na ito ay sa tingin ninyo tuloy-tuloy? Alam mo, Banat, yung hindi simple ang paglabas kahit na sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko. Pero, may mga threat na nga eh. Yun, no? May mga threat ha. Yan, sabi ni Mike. Yun lang, may nag-message sa akin, Oh. pangalagaan mo to. Oh, may nag-message sa kanya, may mga threat na natatanggap siya. Oh, totoo yan. Di ba? May kung ano nung threat. Nakakatako. Yung nag-text niya kay Mike Defensor. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko sa Sergeant Contessa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siyang problema eh. Nung nag-usap kami nung bago siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, hinihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig. Tuloy-tuloy po natin silang palakasin ng loob na talagang sama-sama tulong-tulong. Tinanong ako ng isang congressman, sabi niya, Mike, kung sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, alam mo, kung wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Ito yung tama nating gawin. May mga bagay siguro na may tolerance tayo. May mga bagay siguro na pwedeng, sige, pagbigyan mo na yan. Pero ito malala eh. Organisado, mafia, ang ating gobyerno. Kailangan natin itong itigil. Kung ang mga sundalo handang mamatay para sa kalayaan natin, soberenya natin, ang ating demokrasya, ano pa to? Yung korupsyon na pag kinuha yung pondo ng PhilHealth, inilipat sa pondo, dadalhin yung Pilipino, yung pamilyang, yung ama o yung ina, yung anak nila dahil may sakit, ayaw tanggapin ng ospital, Yes. yan ang napakasakit para sa ating bansa. Hindi dapat magtuloy yung sitwasyon natin ngayon. So kung Okay. Maraming salamat po sa inyo. Dito, mga kasama, mga kamunting kalaman, gusto ni Mike Defensor talagang ingatan din ang 18 Marines at sa iba pang lalabas. Pangalagaan po, suportahan natin. Dahil ang pagsuporta naman dito, hindi naman tayo bias eh. Na tayo ay maniniwala ng sobra. Hindi. Ang gusto naman natin dito parehas eh. Na imbestigahan yung sinasabi ng 18 Marines. Ganun din ang sinabi ng iba't ibang mga malaking tao, mga retired general, mga PM, dating PMP, dating BJMP, dating BFP, at ganun din sinasabi ng ibang religious tulad ng mga Iglesia ni Cristo. Lahat sinasabi nila na imbestigahan ito. Hanggang ngayon, yung may kinauukulan na dapat magsagawa ng investigasyon, tahimik, walang kilos. Sa tingin nyo, tawa pa ba yan? Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming natutunan kayo sa tilakay na to. At higit sa lahat, masustansyang mga pag-uusap. Mag-ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.